15 kabanata. Dinala si Jesus kay Pilato. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan, at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. Ginapos nila si Jesus at dinala kay Gobernador Pilato. Nang naroon na sila, tinanong siya ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Maraming paratang ang mga namamahalang pari laban kay Jesus. Kaya tinanong siyang muli ni Pilato, "Wala ka bang sagot sa paratang ng mga ito? Marami silang paratang laban sa iyo." Pero hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya nagtaka si Pilato. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, nakaugalian na ni Pilato na magpalaya ng isang bilanggo na gustong palayain ng mga tao. May isang bilanggo roon na ang pangalan ay Barabas. Nabilanggo siya dahil kabilang siya sa mga nakapatay noong naghimagsik sila laban sa pamahalaan. Marami ang lumapit kay Pilato at hiniling na gawin muli ang nakaugaliang pagpapalaya ng bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, "Gusto ba ninyo na palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na pagkainggit ang nagtulak sa mga namamahalang pari na dalhin sa kanya si Jesus. Sinulsulan ng mga namamahalang pari ang mga tao na si Barabas ang hilinging palayain at hindi si Jesus. Nagtanong ulit si Pilato sa mga tao, "Ano ngayon ang gagawin ko sa taong tinatawag niyong hari ng mga Hudyo?" Sumigaw sila, "Ipako siya sa krus!" Sinabi ni Pilato sa kanila, "Bakit? Ano ba ang ginawa niyang kasalanan?" Pero lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus!" Dahil gustong pagbigyan ni Pilato ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Ipinahagupit naman niya si Jesus at saka ibinigay sa mga sundalo upang ipako sa krus. Pinahirapan ng mga sundalo si Jesus. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at tinipon nila roon ang buong batalyon ng mga sundalo. Sinuotan nila si Jesus ng kapa na kulay ube at gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pakutya silang nagsisigaw, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At paulit-ulit nilang pinaghahampas ng tungkod ang kanyang ulo at pinagduduraan nila siya. Lumuluhod sila sa kanya na kunwari ay sumasamba sa kanya. Matapos nilang kutyain si Jesus, hinubad nila ang kulay ubing kapa at ipinasuot ang kanyang damit. Pagkatapos, dinala nila siya sa labas ng lungsod upang ipako sa krus. Ipinako sa krus si Jesus. Habang naglalakad sila, nasa lubong nila ang isang tao na galing sa bukid. Siya'y si Simon na taga Cyrene, na ama ni Alexander at ni Rufus. Sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagkatapos, dinala nila si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo. Pagdating nila roon, binigyan nila si Jesus ng alak na may halong mira, pero hindi niya ito ininom. Ipinako nila sa krus si Jesus at pinaghati-hatian nila ang mga damit niya sa pamamagitan ng palabunutan para malaman nila ang bahaging mapupunta sa bawat isa. 9:00 noon ng umaga nang ipako siya sa krus. May karatula sa itaas ng krus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya, "Ang hari ng mga Hudyo." May 2 ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa pangyayaring ito natupad ang sinasabi ng kasulatan, "Napabilang siya sa mga kriminal." Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila at sabay sabi, "O ano ngayon? Hindi ba't sinasabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili." Ganito rin ang pangungutya ng mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sinasabi nila sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Tingnan nga natin kung makakababa sa krus ang Kristong ito na hari raw ng Israel. Kapag nakababa siya, maniniwala na tayo sa kanya."
Maging ang mga ipinakong kasabay niya ay nang insulto rin sa kanya. Ang pagkamatay ni Jesus. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig iyon ng mga nakatayo roon, sinabi nila, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. Tumakbo agad ang isang tao at kumuha ng espongha at isinawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at idinampi sa bibig ni Jesus para sipsipin niya. Sinabi ng taong iyon, Tingnan natin kung darating nga si Elias upang ibaba siya sa krus. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Nakatayo sa harap ng krus ang kapitan ng mga sundalo at nakita niya kung paanong nalagutan ng hininga si Jesus. Sinabi niya, Totoo ngang siya ang anak ng Diyos. Sa di kalayuan ay may mga babaeng nanonood sa mga nangyayari. Kabilang sa kanila si Salome, si Maria na taga Magdala, at si Maria na ina ni Jose, at nang nakababata nitong kapatid na si Santiago. Ang mga babaeng ito ay sumasama kay Jesus at tumutulong sa kanya noong nasa Galilea siya. Naroon din ang iba pang babaeng sumama sa kanya sa Jerusalem. Ang paglilibing kay Jesus. Namatay si Jesus sa araw ng paghahanda para sa pista. Padilim na noon, at ang susunod na araw ay araw ng pamamahinga. Kaya naglakas loob si Jose na taga Arimatea na puntahan si Pilato at hingi ng bangkay ni Jesus. Si Jose ay isa sa mga iginagalang na miyembro ng korte ng mga Hudyo at isa siya sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Nang marinig ni Pilato na patay na si Jesus, nagtaka siya, kaya ipinatawag niya ang kapitan ng mga sundalo at tinanong kung patay na nga si Jesus. At nang marinig ni Pilato sa kapitan na patay na nga si Jesus, pinayagan niya si Jose na kunin ang bangkay ni Jesus. Bumili si Jose ng mamahaling telang linen at kinuha ang bangkay ni Jesus sa krus. Pinalot niya ito ng telang binili niya at inilagay sa libingang hinukay sa gilid ng burol. At pinagulong niya ang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan. Nagmamasid noon si Maria na taga Magdala at si Maria na ina ni Jose, kaya nakita nila kung saan inilibing si Jesus.